Ano nga ba ang bentahe ng pagtatayo ng tindahan sa ibang mundo? Kapag taglamig at halos wala nang mahanap na supply, hindi man lang kailangang mamroblema ng tindahang ito. Nakasandal kasi sila sa isang modernong merkado kung saan kumpleto ang lahat. Kaya naman kahit ang mga maharlika ay dumadayo pagkarinig ng balita, at pagkaupo pa lang nila, agad silang inabutan ng waiter ng 2 mainit na tuwalya. Hindi lang ito panlinis ng kamay, nakakapawi rin ito ng lamig sa katawan mula sa paglalakbay. Sa ganitong klaseng pag-aasikaso pa lang, manghang-mangha na ang mga maharlika. Pero hindi pa rin ito mababago ang pagiging pihikan sa pagkain ng senyorita. Pagdating pa lang, nagbigay na agad ng matinding hamon. Gusto niya raw ng hindi mabaho, hindi maanghang, hindi maasim, at hindi mapait. At ayaw rin niya ng matigas na tinapay o kaya naman ay lugaw. Bukod pa roon, taglamig ngayon. Tigil ang lahat ng supply at padala sa buong syudad. At iyon na lang talaga ang mga tanging mabibili. Akala nila ay hihingi na lang ng pasensya ang waiter. Pero laking gulat nila nang sabihin nitong maghintay sila sandali, dahil bago pa sila makarating dito. Nilaibat na nila ang buong syudad, pero wala ni isang tindahan ng pumasa sa panlasa ng senyorita. Kapag hindi rin ako nasarapan sa luto dito. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo, tito. Oo na. Hindi pala mayordomo ng senyorita ang lalaki. Pero sobra-sobra niya itong ice-spoil. Maaga kasing pumanaw ang kanyang kuya at ang asawa nito. Kaya siya na ang umampon sa pamangkin niyang ito. Desidido siyang palakihin ng bata bilang isang karapat-dapat na tagapagmana. Pero simula nang ipagkasundo niya ito sa lalaking hindi pa nito nakikita. Naging malungkutin na ito, kaya wala siyang magawa kundi pagbigyan ng lahat ng gusto nito. Saktong-sakto naman, inilapag ng waiter ang isang palayok. Balak ba nilang lutuin ang pagkain sa mismong harapan nila? Nang makita ito, tuwang-tuwa ang lalaki. Madalas kasi, kailangan pang tikman ng mga utusan ng pagkain para siguraduhin walang lason. Kaya malamig na ito pagdating sa kanila. Hindi na nga niya matandaan kung kailan siya huling nakakain ng mainit. Kaso nga lang, sa loob ng palayok, parang may isang pirasong berdeng dahon lang. Kulang na kulang pa para pampalaman ng tiyan. Tapos maya-maya, inilabas na ng waiter ang tokwa. Kahit pa ang lahi ng mga G mula sa kabilang mundo, ay siguradong hindi pa nakakakita ng ganito. Makikita mo kung paano niya inihulog sa mainit na palayok ang mga kabutay at gulay na bihira tuwing taglamig. Bigla tuloy napaisip ang lalaki. Saan kaya nila nakuha ang mga ito? Pero, hindi na yun mahalaga ngayon. Mas nasasabik na siyang matikman nito agad. Mabuti na lang, hindi kailangang pakuluan ng matagal ang tokwa. Kaya mabilis itong naisali ng waiter sa mangkok. Buhusan pa ng mainit at malinamnam na sabaw. At ayan na, isang nakakatakam na mangkok ng tofu soup. Agad namang samubo ang bata ng isang mainit-init na piraso. Ang init, nakakaginhawa. Ang lambot, natutunaw agad sa bibig ko. Ang sarap. Hindi mo na kailangang nguyain, o kaya ipaglaruan pa sa dila, napakadaling kainin. Dahil sa sobrang lambot nito, napaibig agad silang dalawa. Pati na rin ang init na dala nito. Gumagapang sa lalamunan at nagpapainit sa buong katawan. Perpekto talaga itong panlaban sa ginaw ng taglamig. Kaya napasigaw tuloy ang bata ng, ang sarap. Eksakto ito sa gusto niya kanina, walang amoy at hindi maanghang. Pero matapos niyang purihin ang pagkain, umarte na naman siyang parang isang tunay na senyorita. Pasimpleng nagkunwari at sinabing, okay lang naman. Pero hindi makapagsinungaling ang kilos niya. Sumandok pa siya ng isa at hinay pa niyon para lumamig. Pinapanood lang siya ng lalaki habang nakangiti. Kuhang-kuha niya ang kilos ng namayapa nitong hipag. Bamantong hininga siya, malaki na talaga ang bata, at malapit na itong bumukod sa kanya. Pero biglang sumimangot ang bata. Ang konti naman ito, nakakabitin. Dahil masarap, dapat mabunda tayo sa busog. Kaso, dahil gabi na masyado, naubos na ang mga sangkap para sa tofu soup. Mabuti na lang, may nakahanda ng sunod na putahe ang kusinero. Iyon ang sikat na sikat nilang oden. Mukha man itong pangkaraniwan, pero kakaiba ang sarap nito kapag natikman mo na. May kasunod pa yung malutong na pritong hipon. At iba pang masasarap na pagkain ngayon niya lang matitikman. Nang mabusog at sumaya, naging emosyonal ang bata at nagsalita mula sa puso. Tito, baka hindi ko na po kayo palaging masamahan sa susunod. Kaya sana po, lagi ninyong alagaan ang sarili nyo. Hindi ko inakalang isang hapunan lang. Ang hindi inaasahang lulutin sa sama ng loob nilang dalawa. Kaya naman sa natitirang maikling oras na magkasama sila, naipakita nila ang pinakamagandang bersyon ng kanilang mga sarili sa isa't isa. Itong restaurant na may likurang pintong nakakonekta sa ibang mundo, ay mas lalo pang nakilala at dumami ang mga parokyan ng ngayong araw. Dahil sa sobrang kakaiba ng mga pagkain dito, naging isang laro ng katapangan ito para sa mga taga-ibang mundo. 2 empleyado sa pamilihan nakakatapos lang sa trabaho. Ang nakarinig tungkol dito kaya sinadya nilang pumunta para subukan. Gaya ng dati, nag-hain agad ang waiter ng 2 baso ng draft beer, na agad namang bumihag sa kanilang mga panlasa. Pagkatapos ay tinikman din nila ang mga gulay na pulutan. At napakasarap din talaga nito. Kaya naman biglang ginanahang maigi ang lalaking may pulang buhok, at humingi sa waiter ng mas matapang pang-alak, para ay pareha sa pambihira at napakasarap na pagkain ito.
Hindi naman nagatubili ang waiter. At agad siyang pinagsalin ng sake. Habang nakatingin sa inuming kasing linaw at kasing linis ng tubig. Halos hindi makapaniwala ang lalaking may pulang buhok na isa itong alak. Pero nang matikman niya ito, napakasarap at napakagaan sa lalamunan. Bigla siyang nabuhayan ng dugo at sumigla. Kahit ang pagod niya sa buong araw ay parang bula na naglaho. Perpektong kombinasyon talaga, pero ngayon palang magsisimula ang pangunahing putahe. Umorder agad ang lalaking may pulang buhok ng hilaw na isda mula sa menu. Nakakabaliw itong isipin. Paano mo naman makakain ng isang hilaw na isda? Ano tingin nila sa amin, mga pusa? Seryoso ka ba dyan? Baka ikamati pa natin ito, ha? Siguro nga, pero dahil sa pamimilit ng lalaking may pulang buhok, napilitan na lang din pumayag ang kaibigan niya. Hindi nagtagal ay inihain na ang hilaw na isdang sashimi. Laking gulat nilang dalawa. Ang ganda tingnan ng pagkakahiwa sa karne nito. Pero malinaw ang pakay ng lalaking may pulang buhok. Gusto lang talaga niyang subukan ang tapang ng kanyang kaibigan. Ang hindi niya inaasahan, habang nagdadalawang isip pa siya, ay bigla na lang kumuha ng isang hiwa ng sashimi ang kaibigan niya. At walang anumang pag-aalinlangang isinubo ito. Naisip niya, patay tayo dyan, lagot na. Paano na lang kung may mangyaring masama sa kaibigan ko? Paano na siya magpapaliwanag sa kapatid niya pag-uwi? Ang kaibigan pala niyang ito, ay siya palang nobyo ng kapatid niya. Kahit nasa tamang edad na sana silang magpakasal, nag-aalangan ng kaibigan niya dahil wala pa itong nararating sa buhay. Kaya hindi pa rin ito pinapakasalan ng kapatid niya. Ngayon, sa wakas ay may maganda na sanang oportunidad para umasenso sa negosyo. Pero punong-puno naman ng mga tulisan at bandido ang daan. Idagdag mo pa na hindi ito sanay sa lugar kaya hindi makatulog sa gabi. Dahil nakita niyang ganito kaduwag ang kaibigan niya, dinala ito ng lalaking may pulang buhok sa isang kainan para sanayin ang lakas ng loob nito. Pero laking gulat niya nang matikman nito ang unang piraso. Abay parang patay gutom na nilamon nito yon. Sunod-sunod ba naman ang pagsubo niya? Sa sobrang sarap ng kain nito, bigla tuloy nagutom ang lalaking may pulang buhok. Kaya nagmamadali rin siyang umorder para sa sarili niya. At isa pa itong espesyal na seafood rice bowl. Kumpara sa sashimi ng kaibigan niya, mas marami itong sahog. Hindi lang tuna, salmon, at kung ano-ano pang hilaw na isda ang nandito. May malalaking hipon at itlog pa ng isda. Buti na lang, nakita niyang may pamilyar na kanin sa ilalim. Kaya medyo nagkaroon siya ng lakas ng loob na isubo ito. Pero nag-aalangan pa rin talaga siya. Sa huli, naisip niyang kailangan niyang maging magandang ehemplo. Kaya kahit pinagpapawisan ng malamig, kinain niya rin ito. Pero pagpasok nito sa bibig niya, parang nalasahan niya ang sariwang karagatan. Samahan mo pa ng toyo at wasabi. Mas lalong lumabas ang natural na sarap ng hilaw na isda. At kapag inihalo mo pa sa kanin. Grabe, sobrang sarap talaga. Pagkatapos, tinikman din niya ang iba pang isda sa mangkok. Sa isang iglap, pakiramdam niya, lumalangoy siya sa gitna ng malawak na karagatan. Pero hindi lang yan ang nagpamahal sa kanya sa seafood rice bowl na ito. Pag sinabayan mo pa ng isang baso ng steak, agad nahuhugasan ng lanza ng hilaw na isda. Kaya naman pagkakuha ng isang subong seafood rice, susundan agad ng isang lagok ng steak. Grabe, ang perpektong kombinasyon. Ang sarap naman ito. Gusto ko na lang manirahan habang buhay sa napakasarap na karagatang ito. Ignatz, Ignatz. Bigla siyang natauhan nang marinig ang tawag ng kaibigan niya. Doon lang siya natauhan. Sinusubukan lang pala talaga siya ng kaibigan niya. Pero bago pa man siya makapagsalita, naunang magsalita ang kaibigan niya. At nagpasalamat dahil ginawa nito ang lahat para palakasin ang loob niyang duwag. At humingi pa ng pabor na tawagin siyang bayaw. Agad na bumuhos ang luha ng lalaking may pulang buhok. Sa wakas, nagdesisyon na rin ang kaibigan niya na pakasalan ng kapatid niya. Sa sobrang tuwa, umorder pa siya ng 2 baso ng draft beer. At isinigaw niya sa buong paligid ang magandang balita. Agad namang nag-congratulate ang lahat ng tao roon. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa iyo, kuya. Dahil sobrang hirap na ng kompetensya sa pagnenegosyo ngayon, ang restoran na ito, sa ibang mundo na nagtayo ng pwesto. Akala nila, masusolo na nila ang merkado. Pero grabe rin pala maningil ng buwis sa mundong ito. Dito sa lugar na salat sa lahat ng bagay. Kapag sikat ang restoran mo, asahan mong pag-iinitan ka agad ng taga-kolekta ng buwis. At ang taga-kolektang ito, kilalang kilala sa pagiging malupit at walang awa. Gagawin niya ang lahat para lang makahanap ng butas sa negosyo mo. Para makapangikil ng limpak-limpak na salapi. Sabi nga nila, sa dami ng perang ibinulsa niya sa korupsyon. Kaya na niyang magpatayo ng sariling palasyo. Mas sakim pa siya kaysa sa mga walang hiyang negosyante. Kaso, minalas siya ngayon. Umalis ang may-ari para bumili ng mga sangkap sa modernong mundo. Kaya hindi rin masabi ng opisyal kung ano ba talaga ang pakay niya. Ang ginawa niya, nagpanggap muna siyang ordinaryong customer. Para palihim na hanapan ng butas ang tindahan. Pero dahil sa pulutan niyang repolyo at alak, muntik na siyang makalimot sa sarap. Nawala sa isip niya kung bakit nga ba siya naroon. Tapos, bigla niyang napansin. Naglalagay ng noodles sa kaldero ang waitress. Agad siyang tumayo para magtanong. Teka, pasta ba yan? Wala kasing ganoong klaseng pagkain sa mundo nila. Kaya nag-order agad siya ng isang serving. Huling tikim pa niya noong bata pa siya sa sarili niyang bayan. Mula kasi nang mapadpad siya rito bilang opisyal, hindi na siya nakauwi kahit kailan. Habang namumulila siya at ninanamnamang lasa ng kanyang bayan, mabilis na naihain ang pasta.
Tinitigin niya itong mabuti. Grabe, sobrang pula naman yata ng patang ito. Pero dahil may alam naman siya sa pagkain, malamang galing iyon sa kamatis. Kaso, kahit pa tomato meat sauce pasta yan, dapat balanse pa rin ang kulay ng pagkakaplateng. Nakakakaba naman ang pagkapula nito. Pero maya-maya lang, may nakita siyang nakakagulat. Ang kapal ng pagkakahiwa ng bacon. Siguradong mayaman ang may-ari ng restaurant na ito. Mukhang mang simple ang disenyo ng lugar. Pero mamahaling wine glass ang gamit nila. Lihim siyang napangiti sa mga napansin niya. Hindi siya uuwing luhaan ngayon. Sa sobrang tuwa, agad siyang samubo ng pasta. Gulat na gulat siya sa pinaghalong asim at tamis nito. Bagamat parang panlasang bata ang asim at tamis, hindi niya mapigil ang hindi kumain. Ang sarap ng pakiramdam habang inunguya ang pasta. Bawat subo, punong-puno ng linamnam. Tapos, inalok siya ng waiter na subukan ng cheese powder at hot sauce. Binudburan niya ito ng keso at tinikman. Grabe, sobrang sarap ng kombinasyon ng kamatis at keso. Agad naman niyang nilagyan ng hot sauce. At pagkasubo niya, para niyang natuklasan ang sikreto ng kalawakan. Ang asim, tamis, at anghang ay naghalo-halo sa bibig niya. Pero swak na swak pa rin sa panlasa. Mas lumutang pa ang pait ng bell pepper. Datang linamnam ng sibuyas, at ang sarap ng makapal na bacon. Para itong biyayang hulog ng langit. Napakagandang pagkakataon, napakasarap na kaligayahan. Kaso, nang tikman niya ulit, bigla siyang may nalaala. Hindi pala ito lasa ng malalayong bituin, kundi lasa ng probinsyang matagal na niyang pinangungulilaan. Nung bata pa siya, sabay-sabay silang kumakain ng spaghetti ng pamilya niya. Taas noo pa siyang nangako noon, na paglaki niya, babalik siya para tumulong sa mga nangangailangan. At para suklian ang kabutihan ng kanyang ina at ng lahat. Sa sandaling iyon, naalala niya kung saan siya nagsimula. Salamat sa perpektong timpla ng spaghetti na ito, na tila nagpapaalala sa kanya ng mga pagbabago at pag-ikot ng mundo. At bago pa niya mamalayan, simot na ang laman ng kanyang pinggan. Pero kanina pa pala nanlalabo sa luha ang mga mata niya. At dahil doon, tuluyan na niyang isinuko ang pakay niyang maningil ng buwis.